Okay, good morning sa atin at ako'y nagagalak na muli ay makasama ko kayo sa live ng ating morning devotion ng God's Word for You. Ito yung ating pag-aaralan, salita ng Diyos, God's Word for You, and a cup of coffee for me. At for a long whole months, no, ay natigil tayo, but we thank the Lord na muli ay ngayon ay nakabalik tayo. Okay, so sa mga viewers natin at sa mga members ng MBBC at sa mga kaibigan natin, welcome tayo muli at I pray na hindi ko kinukuha ang inyong morning devotions. This is just a alternatives, no? Kung kayo ay on the way to your work, or maybe you are preparing, going to school, to work, at may time kayo to watch this segment, ay mas maganda din. Pero mas better pa rin na kayo ay meron kayong personal devotion nyo with God. Okay? But I do pray na itong ating morning devotion ay maging daan ulit ito upang mas strengthen yung ating mga pananampalataya at ating mga especially sa pamumuhay natin sa pang-araw-araw. We have some mga topics na relevant sa ating sitwasyon ngayon, and maybe minsan relevant sa ating personal life, na yan yung ating pag-aaralan sa tuwing umaga. Okay, so maraming salamat muli, at bago tayo tayo ay makinig muna ng special number. Although these special numbers are all recorded, part yan ng worship ng MBBC, but we want you to let's hear muna special number before we go sa ating unang pasimula ng ating God's Word for You and a cup of coffee for me. The water part gain the clay upon the ground, the withered hand of wounded man, ears that had never heard sound, eyes that had never seen the light of day. When they encountered Jesus, they were never the same way. Everything he touched, he changed. Nothing that felt his love ever remained the same. He made it new, he healed, he saved, he turned it all around. Everything he touched, he changed. The cross. Crossing was the instrument of death, became a symbol of light as he breathed his last breath. The spirit of blood that held the King of glory on that tree, who stands for our salvation and hope for eternity. Everything he touched, he changed. Nothing that felt his love ever remained the same. He made it new, he healed, he saved, he turned it all around. Everything he touched, he changed. The pieces of my life that were scattered around, no longer shall my rest
thank you sa special number na yan, no? Ng ating staff, no? Sina Sister Janine, saka si Sister Aryan. Okay, so isang magandang umaga muli sa lahat na kasama natin sa live. At bago tayo magsimula, just like to greet and just like to thank ang mga viewers natin ngayon na kasama natin ngayong umaga, no? Sina Brother Tony Gacosta, of course my beautiful wife, good morning sweetie, at good morning sa lahat, at thank you. At kay Mr. Josie Tan, no? Kasama din natin, we are also friends sa BBC Itugon, si Brother Chester, kasama din natin. Si Pastor Henry Barcebal also is watching. Thank you din for watching. Sa mga nanonood, please type amen if you are there, para at least alam ko na kayo ay subaybay. Again, Mr. Rizal, no? Thank you so much, Mr. V. Of course, my good friends, Pastor Ramil Olalia. Thank you, Pastor, for watching. And one of this day, no? Pag nakapag-pasyal ka dito, isa ka magiging speaker natin sa ating morning devotion din. At ito yung baso na binigay mo sa akin. Ito ngayon ang ating ginagamit na icon para sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. Of course, si Brother Eli, no? Also watching, Sister Roslyn. Good morning po sa ating lahat. Ganyan si Brother Brian Mabayad, Sister Arlene Ladrillo, Sir Jam, at si Brother Gilbert. Okay, so maraming salamat sa mga nanonood. At ganyan si Brother Steve, okay? Pagulayan, no? Sa Australia to, kasama din natin na nanonood. Okay, so good morning Steve, regards kay Manang Julie, na dyan din sa Australia. Okay, so this morning, sa panimula ng ating morning devotion, isa sa mga magandang topic nating nasimulan ay nilagay natin yung pamagat na wrestling. Okay? Wrestling with God. Yan yung ating pag-uusapan, yung we wrestle with God, di ba? Kumbaga sa nakipagbunuan tayo sa Panginoon. Sabi nga dito sa ating definition ng word na ng wrestle, ibig sabihin niya implies struggle. Okay? This can be physical, no? Meron nga tinatawag na struggle, ibig sabihin pagbubuno, pagpipilit, pagpuwersa, okay? Sabi, it can be physical na struggle, or katulad ng tinatawag na pag nanood tayo ng wrestling match, okay? But we can also struggle, pero maliban sa wrestling match, sa physical, we can also struggle in our mental, okay? At in fact, even spiritual, no? We can also experience yung tinatawag na wrestling. At when we talk about mental, well, sa mga bagay na we are making decisions, choices, we think first, sabi nga nila, di ba, dapat bago ka gumawa ng papasa sa buhay mo, pag-isipan mo yan ng 100 beses or more than that. So, when you think about major decisions, you sometimes wrestle, no? May mga bagay na you need to deny for yourself, deny this possibility, and then accept minsan yung mga bagay na hindi natin sure, but we see that is the only option. Okay? Yan yung mental. Of course, emotional, di ba? Sometimes we tend to wrestle sa mga bagay na we like and we don't like, especially yung mga bagay na nasanay ka nang gawin yan. Emotionally, you are inspired. Emotionally, you are excited. Okay? And then, may mga time that sinasabi, you let it go. So, sometimes, lalo sa mga young people, no? Andun yung tatawag na struggle on that. No? Nag-i-struggle sa ganung bagay. So, merong mga wrestling na tinatawag, no? Physical, mental, emotional, and then meron tayong tinatawag na minamention din natin yung mga spiritual, which is dito natin kukunin yung story sa Bible na isang tao that how he wrestled with God. Okay? At ano ba ang implications of
uh, wrestling with God, no, sa tao na ito. Okay, so tingnan natin, no, what does wrestling with God mean? Ano ba ibig sabihin ng pag sinasabing you are wrestling? Okay, ano ba ibig sabihin ng wrestling na yan with the Lord? Ibig sabihin na ito, I believe, no, ang pinaka best na definition nito when the story of Jacob ba sa Genesis chapter 32 verse 24 to 29. Buksan natin mga Bible, okay? Genesis chapter 22 verse 24 to 29. Okay, so welcome din natin sa online si Sister Amy. Okay, welcome Sir Amy. At I hope na maging blessing ang ating devotion ngayong umaga. Genesis chapter 32. Dito natin makita yung story ni Jacob, how he wrestled with the Lord. Okay, so basahin natin sa verse 24 to 29. Sabi, and Jacob was left alone, and there wrestled a man with him until the breaking of the day. And when he saw that he prevailed not against him, of course, diba? Hindi naman talaga mangyayari na when you wrestle against God, when you wrestle with God, ay pwede mo sabihin na mananalo ka sa Panginoon. Okay? Sa Diyos. Hindi talaga. So dito, nilagay talaga ito na he did not prevail against him. So, sabihan, he touched the hollow of his thigh, and the hollow of Jacob's thigh was out of joint as he wrestled with him. And he said, let me go, for the day breaketh. Ginawa ni Jacob, hinawakan niya yung tadyang ng Diyos, and then yung kanyang tadyang din ay masabi natin na yan ay napilayan. Kaya si Jacob sa kanyang old age pilay siya, no? Sa kanyang late age ay siya ay pilay because of the wrestling that he had with the Lord. At sabi sa kanya, let me go, and sabi niya, I will not let thee go except thou bless me, sabi ni Jacob sa Panginoon. So, and he said unto him, what is thy name? And he said, Jacob. And he said, thy name shall be called no more Jacob. No? So, in barter, para i-bless siya ng Panginoon, minsan totoo sa buhay natin, no? The Lord cannot bless us in our life firsthand if unang-una, wala tayong tinatawag na personal relationship with the Lord. Okay? Hindi tayo anak ng Diyos. Of course, dito naman si Jacob, alam naman natin na hindi naman sinasabi niya dito ang kanyang conversions. Okay? Pero yung tinatawag na supposed to be, you are the child of God, dapat yung name mo is not, hindi mo na ginagamit hindi mo na dinedefine ang old life mo. That is the life of Jacob. Ang pangalan niya is, dinedefine ang kanyang old life o sino siya. Diba? Jacob is supplanter, deceiver, yan ang kanyang yan ang definition ni Jacob. He deceived his father, he supplant the rights ng kanyang brother. So yan ang pangalan ni Jacob. Kasi sabi ng Panginoon, I cannot bless thee as long as you carry that name. Kaya sa atin din bilang manampalataya. In short, di ba? Tayo ay, hindi ko naman sinasabi na may mga different names sa langit. We still have a name. Yan pa rin ang pangalan natin. For example, kung pangalan ko Nathaniel pa rin ako maybe when I get to heaven, Nathaniel pa rin pangalan ko. But being a child of God, dapat your name ay nagpo-project siya na ikaw ay anak ka ng Panginoon. O ibig sabihin, there is changes in your life or even changes in your name since the day na ikaw ay naligtas. Kaya sabi ng Panginoon, yan yung ng Panginoon na I cannot bless thee, no, unless na mapalitan ko, sabi dyan, unless na ang pangalan mo ay Jacob pa rin. Kaya sabi dito, from now on, hindi na Jacob pangalan mo, kundi but Israel, or as a prince hast thou power with God, with men, and has prevailed. So dito sabi dyan, ngayon ang pangalan mo is Israel. Okay? At sabi, and Jacob asked him and said, tell me, I pray thee, thy name. And he said, wherefore is it that thou dost ask after my name? And he blessed him there. So, yung person yun ay medyo, medyo exciting pa dapat kay Jacob. Sabi niya,
Bakit mo ibigay mo sa akin ang pangalan mo, pero the Lord never gave to him his name. Okay? Alam naman natin, no? Hindi na necessary yan kasi alam natin ang ating Panginoon, He has many names. And at isa yan sa pangalan ng Panginoon ito is secret. Okay? Na hindi na ni-reveal ng Panginoon para sa kanya, pero it is the Lord who changed the name Jacob to Israel na from a supplanter to become a prince. Okay? So, yan yung ano dito. At yun yung struggle ng wrestling. Okay? So, sa buhay natin bilang manampalataya, sabi nito, God is omniscient. That is, okay? Totoo na, ang Panginoon, omniscient yan. He is all-knowing. Hindi lamang siya all-knowing. He also, pag sinabi all-knowing, He knows everything. But He also omnipotent. No? Pag sinabing omnipotent, God is all-powerful, sovereign. Yan ang Panginoon. Because we believe, no, that in God we know these truths about Him. We go to Him when we are confused and want answer. So dahil sa ganung bagay na God is omniscient, God is omnipotent, pag may mga panahon na we are on wanting of answers, we go to the Lord. Okay? At especially sa mga tinatawag na mga difficult times natin, tayo lumalapit sa Kanya, stressful time, lumalapit tayo sa Kanya, and there we talk to the Lord. We talk to the Lord about our problems, we talk to the Lord about our plans, we talk to the Lord about our decisions, we talk to the Lord about our through prayers. Yan ang ating ginagawa. And sometimes we wrestle with the Lord. Diba? Sometimes we insist, Lord, please give me this. Lord, please answer my request. Lord, please. Yan yung ano natin na we are come to the point na hindi natin alam. Now we are hoping for a answer. We are hoping for a solutions. We are hoping for a relief. Lalo na kung tayo ay nasa na midst ng problema. And we never realizes that those things na ating ginagawa through prayers, through talking with God, at dahil persistent yan or consistent yan, sabi diyan, it is, you don't realize that we are already wrestling with God. Okay? Nakipagbuno na tayo sa Panginoon. Pero maganda yan, no? Kasi merong halimbawa sa Luke chapter 18 verse 1 to 8. The example of wrestling, no? Sa Luke chapter 18 verse 1 to 8. Okay, so thank you Brother Timmy, no? Si Brother Timmy ang ating help ko ngayon dito sa ating live, no? Siya ang ating nag-ooperate ng mga ano natin, and of course pati mga verses para at least makapag go forward tayo na mas madali din. Luke 18 verse 1 to 8, there is a story of a judge and a woman. Okay? Sabi diyan na sa Luke 18 verse 1 to 8, and sabi, and he spake a parable unto them to this end that men ought always to pray and not to faint. Yan ang verse 1. Pero then sa verse number 2, sabi diyan saying there was in a city a judge which feared not God. Neither regarded man. May isang judge sa isang city na wala siyang kinakatakutan, no? Kahit nga ang Diyos hindi niya hindi niya kinakatakutan. So especially how much more sa mga tao. Pero sabi, and there was a widow in that city, and she came unto him saying, avenge me of mine adversary. So itong widow, lumapit siya at sabi niya, pwede mo ba akong i-avenge sa aking kalaban o sa aking ibig sabihin nangapi sa kanya. Okay? So sabi for a while, sabi dito sa verse 4, for a while he would not. And he would not for a while. Ayaw ng judge kasi siyempre ano siya wala siyang nire-regard na mga tao. Kaya yan ang definition sa kanya. Okay? Pero sabi but notice verse 4, but afterward he said within himself, though I fear not God, no regard man. No? Sabi na natin na hindi ako natatakot sa Diyos o lalo na ang mga tao. Yet because this widow troubleth me. Pero dahil itong widow na to ay makulit, no? Ginugulo ang aking katahimikan, ginugulo yung aking quiet time, ginugulo yung aking ginagawa. Ano sabi niya? I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. And shall not, kaya nga sabi dito,
yan yung example ng wrestling. Ba yung you are consistent. Ba kaya nga pag sinasabi natin what does wrestling with God means? Ibig sabihin, wrestling with God means is you are consistent in your praying, you are consistent on your request, you are consistent of your hindi ka nag-i-stop asking the Lord of tinatawag na Lord bless me, parang si Jabez, if thou will bless me indeed. Diba? Yan yung ano niya, kaya nga si Jacob, he never let go the Lord. Even na inabutan na sila ng bukang liwayway. Diba? Pasibol na yung araw. Isipin mo, the whole night, Jacob wrestled with God. At parang ano yan, parang minsan yung prayer natin, sometimes it takes whole night. Kaya meron mga tinatawag na, mga tinatawag na prayer vigil. Sometimes prayer vigil is siguro dyan yung best application ng prayer vigil. You are wrestling with God in prayer. Diba? You never let go of God until the Lord bless you. So, yan yung ano dito na sabi dito sa ang halimbawa sa verse sa Luke, no? Ano what did the judge do? He complied to the request of the widow. Bakit kasi sabi niya, lest she weary me. Okay? So, sa verse 7 nakalagay, and shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them. Ba? Ganun din ang Panginoon. Hindi ba tayo bibigyan din ng tugon ng Panginoon? O hindi ba i-avenge ng Panginoon yung ating mga request? Kahit pa na sabi diyan, dahil tayo ay nananalangin day and night, though he bear long with them. So sabi sa verse 8, I tell you that he will avenge them speedily. No? Ganun ang Panginoon. God will avenge speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on earth. Pero ganun pa man, sabi dito, kailangan pa rin yung tinatawag na itong mga bagay na to. Diba? When you speak of wrestle with God, it takes faith. Diba? Meron ka dapat tinatawag na firm na pananampalataya sa Panginoon mo. That God truly will answer. Kaya nga si Jacob, he never let go God until the Lord bless him. Pero before the Lord bless him, God changed his name from Jacob to Israel. Okay? So, ano pa mga natin na dapat natin makita, no? What can I talk with God about? Kung ako ay bilang isang manampalataya, ano ang kailangan kong sasabihin sa Panginoon whenever na meron akong masabi ko na ako ay nakikipag-wrestle from the Lord. Okay? May halimbawa dyan na si Abraham. Okay? Si Abraham, ang example dito ni Abraham is when Sodom was about to be burned, to be destroyed by the Lord. What did Abraham do sa Panginoon? He wrestled. Diba? Sabi niya, if there be 50 na mayroong righteous, will you burn? Will you destroy the city? Diba? If there be 40, mabasa natin yan, yung sa Genesis chapter 18, 22 to 25, yun yung tuloy-tuloy na conversation ni Abraham sa Panginoon. At doon makita mo rin na sabi ng Panginoon, dito is God is patient to answer. So sa ating mga manampalataya, alam mo, if we are doing righteously in the Lord, we have all the privilege and right to wrestle with God. Diba? If we are doing, for example, meron kang good intentions. Minsan mga good intentions, may kanta yun na good intentions. Pero may visions ka, may plan ka for the Lord. And then, kung kinakailangan mo i-resell that plans with the Lord, then do it. So, ang mga bagay na wrestle with the Lord is pwede natin isabihin sa Panginoon, is things that also, beneficiary o for the Lord. Hindi mo pwedeng i-wrestle ang sarili mo. Diba? Yung for your own benefits. Actually, kahit na anong gagawin mo, hindi yan yung pagkakalob ng Panginoon para sa atin. Okay? Tandaan natin, the Lord only allowed or the Lord will only answer our prayers o give us a blessings when God sees that ito ay para pa rin sa Kanya at hindi para sa atin. Okay? So, yan ang mga bagay na
we need to see. May mga tanong pa, what does God think about us expressing our feelings, doubt, and questions to Him? Okay? Ano ba ang mga nasa isipan ng Panginoon pag tayo ay nandun sa mga doubts, or sometimes we questions His actions o yung mga nangyayari sa buhay natin. Well, sabi nga bilang mga manampalataya, although normal yan sa atin, no? Sometimes we questions, sometimes we doubt, okay? Pero as God's people, dapat we must cling on the promise of the Lord, okay? Ang ano dyan ng Panginoon is do not, kumbaga sa ano is, do not let go God. Do not let go God in your prayers. Okay? Though doubt is overwhelming, problems is maraming questions na ibabato sa atin o binabato, pwede mo ibato sa Panginoon, but do not questions who God is para sa iyo. Okay? God is always sabi sa Bible, tanda natin, He is omniscient and He is omnipotent. Okay? What should we do with our doubts? So, ano ang gagawin natin kung tayo ay merong tayong mga doubts about it? Okay? Of course, ang halimbawa natin dyan, si Thomas, no? When he doubts the resurrection of the Lord, okay? Anong ginawa sa kanya ng Panginoon? The Lord proved it to him. Pero, once na the Lord proved it to him, to us, dapat stop mo na yung doubts mo. Just like Thomas, no? When the Lord proved to him, sabi sa kanya ng Panginoon, touch my hands, touch my side. Okay? Ano sabi ni Thomas? My Lord and my God. Kaya kang sabi sa kanya ng Panginoon, Thomas, blessed. Diba? Blessed are those na that believe in me na hindi nila ako nakikita. Kaysa sa iyo na nakita mo ako bago ka nanampalataya o naniniwala. So, when we have doubts and when the Lord proves that our doubt is wrong, don't stay on your doubts. Stop it. Or minsan, kung may mga doubts tayo, kahit pa nga hindi pa i-prove sa atin ng Panginoon, we must believe that God is God. Okay? Yan ang pinaka reality o truths na dapat ma-realize natin bilang mga manampalataya. Sabi nga dito, God wants us to be open and honest to Him. Diba? Pag may doubts ka, of course, sabihin mo yan, pero once you are tell it to the Lord, then stop it. Diba? Itigil mo na, then move on to believe that God will. Diba? Kung ano man ang ating nilapit sa Panginoon, ano man ang ni-wrestle mo yan, whether yan ay physical, whether yan ay mental areas sa buhay mo, o emotional yan, or whether yan ay spiritual, leave it to the Lord. Then don't doubt whatever the Lord will do para sa atin. Okay? So, sabi yan, with what issues does God want me to wrestle? Siguro sa atin, no? Tatanong natin yan, saan issues, anong mga issues na gusto ng Diyos na tayo dapat ay makipag-wrestle sa Kanya? I believe, God wants us to pursue, actually, ano yan ang most naman talaga na struggle ng Kristiyano is how to follow the will of God. Diba? Will of God ng Panginoon. The exact will of God in the life of every believer. Doon tayo nagre-wrestle with the Lord. Okay? Yan yung bilang manampalataya, when we kumbaga think it pag-aralan natin, no? Most of our life dito tayo nagre-wrestle with the Lord. That issue of am I going to follow the will of God or am I not to? It is necessary ba sa akin o hindi ito necessary sa akin? Ito ba talaga ay need kong gawin o hindi ko need itong gawin? Pero tanda natin, no? Kaya nga sa buhay natin, anong tawag yan maraming The Romans explain it, old nature and new nature. Sa atin namang tinatawag meron tayong tinatawag na permissive will and God's will. So, these are things that, ito yung kung sino yung, sabi nga nila, parang yan, there are two kinds of, two dogs in
in the yard. No? Merong black saka white, both of them ay nakakadena. Isang kadena lang na nakatay sa kanilang dalawa. Okay? At both of them are strong, pero what makes them na magkaroon ng differentiate is, of course, sabi diyan, when you feed the one and don't feed the others. Okay? Kasi kung sino pinapakain mo, yan ang lalakas. At yan ang kayang hatakin yung isang aso, yung isang opposite na ano. Pero kung bot yan, dalawa pinapakain mo, makita mo may wrestle yan. Pero pag isa dyan ay dinecide mo na hindi mo na siya gagawin. Of course, ano ang gusto mong mananalo talaga yan. So same sa kalooban ng Panginoon, di ba? Ang God's will, permissive will, yung ating tatawag na old nature, saka yung ating new nature, whoever's yung ating ay susundin, yan ang mananalo pagdating sa wrestles. So mga issues yan, no? Mga issues, the God's will, pinakalagay ang God's will. And then yung mga daily decisions, okay? Issues yan. And then yung mga bagay that you thought it is right, pero the Bible says it is wrong. Mahirap din yan kasi sometimes we tend to live to see is to believe. Diba? Mas guarantee ka pag nakikita mo kaysa sa hindi mo nakikita, which is ang faith is not seeing but believing. So sometimes doon tayo nagkakaroon ng issues of wrestle with the Lord. Pero sabi ng Panginoon, di ba? Ano sabi ng Panginoon? So it is, di ba, sa verse 8 ng Luke chapter 18. I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith in the earth. Kaya faith pa rin yung factors. Okay? And then pinakauli, so when will we get it all figured out? Kailan natin ito ma-realize o makita ang mga bagay nito? So sabi nga sa 1 Corinthians 13 verse 12, no, sabi niya, for now we see through a glass darkly, but then face to face, now I know in part, but then shall I know also as I am, but then shall I know even as also I am known. Sabi nga all humans are finite, okay, imperfect and simple, and we live in a fallen sinful world. Thus, our visions and perspective are limited. So we will never get anything figured out in this life. Okay? So kailan natin ma-figure out ang mga bagay ito? Sabihan, after death. Pagkatapos ng ating buhay dito. However, when we are with God, we will know everything completely. Pero pag tayo ay, di ba, nasa Panginoon, ibig sabihin, you are on the will of God. Malalaman mo yan. May kasabihan na, we can taste heaven here on earth when we are on the will of God. 'Di ba? When we submit to the will of God. Okay? Pagdating sa wrestling, minsan ang gusto natin pagdating sa wrestling is gusto natin ang Diyos ang mag-submit sa atin. No. It is us supposedly that we need to submit to the Lord. Kaya nga, kailan natin yung ma-realize? Kailan natin makita itong mga bagay na ginagawa natin sa Panginoon? For example, you don't submit to the will of God, later on ma-realize mo rin yan. Later on makita din natin yan. One day, through the product of consequences, through the product of, especially when we get to heaven, after life, after ng buhay natin dito sa mundo, most of it, we will know it in heaven. Kaya doon natin ma-realize yan. Kaya nga sabi dito, habang hindi pa tayo doon, dapat make it sure natin na we are doing completely here what the will of God wants us to do here in this world. Kasi pagdating sa langit, there will be regrets, no? There will be lots of regrets dahil nga because what we want is we want to be a winner always after God. Gusto natin matalo natin ang Diyos, gusto natin tayo ang maging superior, pero the truth is hindi natin pwedeng talunin ng Diyos. Okay? At we may through our disobedience, masabi natin na hindi natin nasunod ang Panginoon, but it is not
define that God is defeated. We are defeated. Yan pa rin ang katotohanan. Okay? So, ang pinakamaganda dyan, Galatians 2:20. Sabi sa Bible, to keep that, realize na complete, yung buhay natin is, natin na ang Panginoon lamang ang masunod, o siya ang victorious sa buhay natin. Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Crucify your flesh with Christ. Yan yung kaya nga, yun naman dito hindi ko nilagay wrestles against God, kundi wrestled with God. Okay? Pero sabing wrestle with God, ang dyan is, it's either hindi mo kalaban ng Panginoon. Hindi mo kalaban ng Panginoon. Diba? You just only wrestle with God so that God would grant you of your request. Hindi mo siya nirelesin dahil gusto mo siyang talunin. You wrestle with God dahil gusto mo, di ba, that God will grant you of your request. Kaya nga, through prayers, through constant talking with the Lord and reading His Word, di ba, through our faith, diyan tayo nag-wrestle with God, not against God. Okay? Hindi ka nag-wrestle dahil kalaban mong Diyos. No. Sabi sa wrestling with God is, you both do it. Okay? You both, ginagawa mo yan kasi you have a request with the Lord. Okay? At especially, katulad sabi ko kanina, pag may mga problema tayo, okay, we go to the Lord. There we wrestle with God. We wrestle with God, hindi dahil na, we wrestle with Him para i-grant ng Panginoon yung ating, yung answer prayers o yung help na kailangan natin when we have problems, when we have trials, when we have need. Pero of course, sabi ng Panginoon, ang kanyang sagot naman sa atin, He wrestled with us, sabi dyan, well, I can give you that, pero ang pinakamaganda mong gawin ganito. Di ba? Confess muna. Diba? Make yourself right. Kaya nga, totoo yan, sin is always the one that block the blessing of the Lord. Yan ang halimbawa ng pangalan Jacob. The name Jacob, hindi siya acceptable para sa Panginoon. That's why sabi ng Panginoon, live with your name. Live with your name. Kaya kung ano yung pangalan natin ngayon, kung ano yung ating katayuan ngayon, dati tayo, anak tayo ng diablo, but now we are the children of God. Therefore, live as a children of God so that, the Bible says, so that the Lord will start granted us our request. Yun yung wrestling. Yun tayo nag-wrestle. Doon tayo nakipagbuno sa Panginoon. And also the Lord nakipagbuno din sa atin kasi ang gusto ng Panginoon is dapat anak kita eh. You should live as my child. You should live as my son. You should live as my daughter, di ba? You should believe in me. Hindi ka dapat mag-doubt sa akin. Tayo naman, we pursue the Lord. Lord, yes, I believe in you. Yes, ganito tayo. Pero yan yung ginagawa natin. At and in order to realize that, you need to agree with what the Lord requested. So, kay Jacob, anong ginawa ni Jacob? From that on, he never carried his name Jacob. Though people know him as name Jacob, pero in the Lord, he knows his name that he is Israel. That's why Israel right now, yan yung kanyang pangalan, hindi Jacob. Israel. Kasi yan yung acceptance ni Jacob after he wrestled with God. Kaya mga kapatid, alam mo, once we learn these lessons, diba? Stop wrestling with the Lord. Sa tinatawag na wrestling na as if you are fighting against God. Wrestling with the Lord because you are having some requests. Pero realize mo, God is also wrestling with you dahil ang Panginoon meron din siyang gusto makita para sa iyo. The reason why merong long holdover na answers para sa atin, kasi hindi natin ina-admit, hindi tayo gumagawa ng we keep on pursuing mga bagay na we thought it is good. Yes, maybe it is good, pero God is trying to see something in you na dapat yan ang una mong gagawin. That's like Jacob.
Okay? He accept to change his name from Jacob to Israel. So accept who you are. Diba? You are a child of God, therefore you stop murmuring, you stop doubting, you stop worrying, and start believing. Yan ang gusto ng Panginoon kasi tayo ay kanyang mga anak. So I hope, okay, sabi sa Bible, in closing, Hebrews 11 verse 1, ano sabi dyan? Now faith is the substance of things hoped for. Kung may mga bagay tayong inaasahan, may mga bagay tayong dinidesire, sabi dyan, ang kailangan natin, pananampalataya with God. The Lord will keep wrestle with us as long as we keep on, diba? Do not believing. Diba? Hindi tayo naniniwala o we insist yung gusto natin at hindi yung gusto ng Panginoon para sa atin. Okay, so I hope naging blessing sa atin yung ating unang araw ng ating morning devotion. So remember yung ano natin, wrestle with God. Okay, kung ikaw ay nakipag-wrestle sa Panginoon, maganda yan. That is good. Okay, you are wrestle with God, pero don't stay long. If you are may mga doubts ka, you stop it. Then believe. Ang kailangan mo dito is you must comply to what the Lord wanted you to be. Diba? Dapat tayo ang sumusunod, hindi ang Diyos ang sumusunod sa atin. Kasi tanda natin, if we do not follow the Lord, hindi naman sabihin natin na nanalo ka. No? We never win and God never lose. Tanda natin yan. So ang kailangan naman talaga natin is magtiwala tayo sa ating Panginoon. If we wrestle with God, okay? Continue on until na the Lord comply. Kung mga magaganda naman yung ating desire sa Panginoon, and then nandun tayo sa ganung bagay, don't stop. Sabi yan, katulad ni Jacob, he keep on clamping his hand on God's thigh. Diba? Yun yung kanyang ginagawa until na, sabi ng Panginoon, until the Lord bless him. So ganun din sa atin. No? Kung alam natin, this is for God's purpose, God's will, o God's plan. Diba? Alam natin na walang masama dito sa ating desire. Kung yan ay tama, yan ay maganda at kalooban ng Panginoon, keep on. Okay? Pero kung ito ay hindi maganda, do not wrestle with God, with it. Kundi dapat dyan ay you stop it and then believe on the Lord. Na the Lord never make mistakes sa buhay natin. Okay? So, I hope and pray na naging blessing yung ating morning devotion. Okay? Wrestle with God. Nakipag-wrestling ka ba sa Panginoon? Ang pangit lang na wrestling with God is when you insist your own agenda, not the Lord's agenda. Yan ang hindi maganda. Kaya sabi diyan, you stop it. Okay? You stop it. Mas maganda, you wrestle with God dahil meron kang pinupursu para pa rin sa Panginoon. So, yan ang pinakamagandang You wrestle because you want to pursue what the Lord's, that is intended also with the Lord. Okay? So, two types of wrestle with God. No? Tandaan kung tayo mga manampalataya, do not wrestle against God. Wrestle with God. Ibig sabihin ng wrestle with God, pilitin mo. Diba? Maging consistent ka, maging, ang tawag dyan, importunate ka sa Panginoon. Okay? Iwiri mo ang Panginoon because of your request. And then, sabi dyan, and then the Lord. Automatic yan. God, katulad ng judge in the city, diba? He granted the request of the widow. Okay? So, minsan, yun ang kulang sa atin Marami tayong mga missed blessings o delayed blessings o kaya unaccepted blessings kasi we stop. Kahit pa lang sa simula, nag-stop na tayo when it comes sa wrestle with the Lord. Okay? So, hindi ko sasabihin na tuloy-tuloy, yan. May mga panahon talaga kung kailangan mag-wrestle with God, wrestle with the Lord. Okay? Lalo na kung ang agenda, it is for His honor and glory. Okay? So,
Thank you so much. So maraming salamat din sa mga viewers natin sa online. Oy, maganda to ah. Okay, so Brother Tony, Brother Rex, okay? At Brother June Husay, Sister Divina, Sister Juliet, okay? Sister Evangeline, Sister Geraldine, okay? So thank you so much. Brother Eli, Bain Bible Baptist, thank you din. Brother Timmy, okay? Thank you Brother Timmy ha. Ikaw ang aking ang hirap ng sakripisyo ni Timmy. Kung maaga ako magising, maaga din siya magigising dapat. Okay? So maraming salamat din. Sister Roslyn, Sister Nancy, Brother Lian, Sir Jovelyn Grimaldo, Pastor Andal, thank you for watching also, no? At Brother Gilbert, Brother Ian Pangwe, okay? Sister Jennifer, Sister Jeannie, of course, my friend Pastor Louis Abanya is watching. Brother Harem, thank you din for watching. Marami tayong Pastor Datul, thank you for watching. Rosie Manalo, thank you for watching also. Okay, so Sister Emma, thank you. Sir Ma'am Grace Fernandez, thank you for watching. Brother Rads, thank you for watching. Okay, at Raul, Preacher Raul, Sister Ella, thank you for watching. Pastor Tagulao, my friend, thank you for watching din. Sister Cecilia, Pastor Ruben, amen, thank you. My friend Pastor Lacan, thank you for watching. Sister Ma'am Che Abanya, thank you for watching. Sister G. Lianza, okay? Ang dami natin Of course, yung aking pamangkin, si Angelo is watching also. Okay? So, thank you and I hope na ito ay see you tomorrow pa rin ulit sa ating tuloy-tuloy na. Sister Amy, thank you for watching sa ating morning devotions. Okay? So, muli, I thank the Lord sa inyong time. So, huwag natin kalimutan, before you go tomorrow sa trabaho nyo, if you have time to drop sa ating segment ng God's Word for You and a cup of coffee for me. And I'm excited tomorrow ay makikita ulit tayo. Okay, so bye-bye and God bless all. Those who know the Savior will gladly testify how God's word brought conviction the hour they met Christ. It may have been a still small voice that they heard the Master's call, learning in that moment when they surrendered all. God's word changes lives. Its power cannot be denied. The lost find salvation. The foolish become wise. God's word changes lives. The essence of its message, the truth has never changed. God so loved, He gave His Son that sinners could be saved. And whether read or preached or sung, once it has been heard, the authority of Scripture will leave no mark unstirred. God's word changes lives. Nakalimutan ko pala. Wala pa tayong closing prayer, okay? So sa mga nasa online ha. Ito pala gusto ko sa inyo. If you have a request, mga prayer request, you can pwede yung ilagay natin sa inyong comment, sa ating comment box para at least masama din natin sa masama namin sa mga prayer request namin dito sa church, okay? So muli, thank you very much, thank you Sister B for reminding me. I just forgot to close to the closing prayer. Okay? So muli ay thankful ako sa bawat mga
nanonood at I hope and pray no, na tuloy-tuloy natin ito sa biyaya ng Panginoon. Bigyan tayo ng Panginoon ng good health para maging blessing tayo spiritually sa ating sa bawat isa atin through God's word for you and a cup of coffee for me. Missionary Balabag, no? Also thank you for watching at Pastor Gary Polentino, also thank you for watching this morning. Okay, so tayo muna ay magsara sa panalangin. Okay, before we end up the live. My friend George Rakuya, also thank you for watching, no? At recap nyo lang, our morning devotion will start 6:30 in the morning, will end up 7:30 ngayong umaga. Okay, so tayo manalangin. Let's pray. Dear God and Heavenly Father, Lord, muli, thank you so much for this wonderful privilege and opportunity that you've been given para po sa aming lahat na kami po ay makabalik sa segment na ito, Panginoon, ng God's Word for You and a cup of coffee for me. And I pray, Lord, that this will become a blessing sa bawat mga members ng MBBC, sa bawat mga friends namin ng mga manampalataya around the world, Panginoon. At we pray that help us that this program ay maging pagpapala po sa amin at makatulong ito, Panginoon, ma-remind kami ng iyo pong goodness and faithfulness para po sa aming lahat. And we pray, Lord, you keep on help, Panginoon, ang mga kapatiran namin, especially, Panginoon, that they are about going to work, that you give them wisdom, that you protect them, and give them favor, Panginoon, sa kanila pong sa kanilang mga bosses or sa mga tao na kanila pong nakakasalamuha. And of course, oh Lord, give us victory today sa mga daily decisions at mga choices that we are about to face, Panginoon. And Lord, we do pray that also protect us and answer our prayers. Give us blessing this week, provide our needs. And Lord, thank you dahil ikaw po aming Diyos na omniscient and omnipotent, Panginoon. And help us, oh Lord, na patuloy po kami na maging believers, not a doubters, Panginoon. Pagdating po sa iyo pong pangalan, pagdating po sa iyo pong kakayahan, at pagdating po, Panginoon, sa iyo pong magagawa para sa amin. Kaya, Lord, we thank you so much. Thank you for this wonderful morning. Thank you for all that been na kasama namin, na nanood, at nag-enjoy, Panginoon, ng aming pong morning devotions. At ikaw po, Lord, ang mataas. Muli, aming pinapasalamatan. In Christ's name we pray. Amen. Okay, so maraming salamat muli, no, sa bawat isa. And I hope and pray na tayo ay na-bless sa salita ng ating Panginoon. Okay, so bye-bye and God bless all.